Alright mga kaibigan, yo mga kapatid, welcome back sa channel kung saan boses ng masa ang tunay na bida. Ako po si Kuya Deng at ngayong araw pag-uusapan natin itong nakakagigil na balita. Malamang patungkol ito sa ating Tatay Digong mga kaibigan, pero paalala lang ha, reaction at opinion lamang ito. Hindi ito hate kundi salamin ng totoong nararamdaman ng mga Pilipino. Ayos ang intro natin. Siyempre, hatid po sa inyo ng Fiber ni Juan. Napakabilis ng internet nila. At ang mura-mura pa. Kaya tawag na, baka available na po sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Eto na, alamin na ho natin, ano ho ba ang meron dito? Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang tila tunay talaga na ang lahat ay may hangganan at kahit kailan hindi mananaigang kasamaan laban sa kabutihan. Matapos ang pananahimik, President ng Amerika na si Donald Trump tila gumalaw na sa wakas sa ICC. Bagong update at isang malaking magandang balita sa dating Pangulong Duterte mula sa The Hague, Netherlands, ICC na dapat malaman ng taong bayan, ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, mukhang panibagong dilubyo na naman ang tila kakaharapin ni Marcos Jr. at ng ICC dahil may panibagong parusa na naman ang ipinataw ng United States of America sa mga opisyal ng International Criminal Court o ICC. Pinatawa ni President Trump ng sanksyon ang apat na hukom ng International Criminal Court. Kabilang dito si Rein Alapini Gansu, ang isa sa mga may hawak ng kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ginawa ito ni Trump matapos maglabas ng arrest warrant ang ICC laban sa kaalyado nitong si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Isa pa rito ang pagbubukas ng ICC sa sinasabing war crimes ng US sa Afghanistan. Pinatikos naman ito ng korte at sinabing isa lang itong pagtatangka para pahinain ang kapangyarihan ng ICC na nagsusulong na hustisya para sa milyon-milyong biktima ng karahasan sa buong mundo. Milyon-milyong biktima ng karahasan sa mundo. Charot. Dapat, ang ginaganyan nyo, yung mga namatay sa gera, dinamay nyo pa si Tatay Digong. Diba? Yung ICC talaga, yung credibility nila, malabo eh. And even Donald Trump, President Donald Trump, ay alam niya. Diba? Na minsan, nangingialam talaga yung ICC kahit na yung country ay wala ng jurisdiction ng ICC doon. Ano bang ibig sabihin ng sanction? Ito mga kapatid halimbawa, ganito, sa konteksto ng ICC, ang sanction ay nangangahulugan ng parusa o hakbang na maaring ipataw ng ICC laban sa isang tao o bansa na lumalabag sa mga batas o utos ng ICC. Halimbawa, hindi sumunod sa warrant of arrest, nakikialam sa mga testigo, ebidensya o proceeding ng korte, gumagawa ng crimes against humanity, etc. No? Parang ganun ata ang sanction. Siguro mga lods no, nabalitaan ni Donald Trump ang nangyari kay Tatay Digong. Grabe. Talagang mauukit talaga yan sa kasaysayan na ang dating presidente ng Pilipinas sinurrender ng sarili nating kababayan, no? Sarili nating presidente sa ICC. Nakakahiya talaga. Samantala, may magandang balita at malaking good news naman ang dala ni Attorney Harry Roque sa ating mga kababayan at sa mga taga-suporta ng dating Pangulong Duterte dahil sa bagong remedyo para mapabilis ang proseso sa pagpapauwi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. At yan po raw ay gagamitan nila ng local law dyan sa Netherlands dahil alam nyo ba mga kababayan na dyan pala sa Netherlands ay mayroon pala silang batas o lokal law na kapag tutungtong ka ng 80 years old pataas, hindi ka na lilitisin sa korte kahit na mayroon ka pang krimen na ginawa. Ayon pa sa pagpapaliwanag ni Attorney Harry Roque mula sa The Hague, Netherlands. Sabay-sabay nating panoorin ang full video.
Eto na. Hello! Magandang umaga mula dito sa The Hague. Kasama ko po si Spokes ng Bayan. Staff, fellow wanted, ito po ang inyong Wanted Hour. Yes. Kung saan ang mga wanted ni General Torre ay nagbibigay ng kanilang mga opinion sa mga maiinit na issue na hinaharap Yes. ng ating bayan. At syempre, palangga ha, ang pinakamainit na issue ngayon, dapat bang ituloy ang impeachment trial ni BP Sara? Yes. Yung dapat bang ituloy ang impeachment ni BP Sara, nagiging hati eh. Yung iba, oo. Para daw po si BP Sara mapatalsik na. Yung iba, oo. Para naman bloodbath na yung mga kumakalaban kay BP Sara. Para naman lumabas kay BP Sara naman, gusto niyang mailabas lahat. Para magkaalaman na. Diba? Ano? Ganun ang nangyayari. Si Franz Castro, talagang yun, agresibo, talagang gusto niya matuloy talaga. Pero ang pagnanasa niya na kung ba't matuloy, para po mapatalsik na ng tuluyan si BP Sara. Then ayon lang din sa ating opinion, ang kanyang style, parang kumakapit siya sa salitang inuubos ang pera ng taong bayan. Parang ganon. Ganon ang style na sinasabi niya. Pero ang umuubos po ng pera ng bayan, si BP Sara po ba talaga? Milyon versus billion na pondo na nagagastos. Si BP Sara, napatunayan naman nasa COA, wala naman ng masamang tinapay. Nagpaliwanag naman na si BP Sara at may mga kalakip ng ebidensya. Hindi nga nila maiano sa korte, di ba? Tapos yung impeachment, doon lang po mismo sa Kamara o sa House of Representatives kung saan doon po talaga yung pugad na may ayaw si BP Sara. Pero hindi naman po lahat. No, talagang napagarian lang po nila nung 19th Congress yung House of Representatives. No, yun lang opinion ko lang to mga kapatid. Wala naman po talagang kasalanan si BP Sara. Gusto nilang dungisan si BP Sara pero nananatili pong mataas ang ratings ni BP Sara. Patunay lang na ang mga Pilipino matatalino, mas marami pa rin naniniwala na walang ginagawang masama si BP Sara. Ang taas ng ratings Kasi kung mababa yan, isipin ng maraming tao, may kasalanan pala to. Pero bakit ang taas pa rin ng ratings? Inaapi nyo 32 million ng bumoto. 32 ba? Tama Dapat kasi ganito Dapat kumampi kayo sa Duterte. Kaso, meron silang sigurong mga masamang gustong gawin. Meron silang mga bagay na hindi nila magawa kapag nandiyan ng Duterte. Base lang yan sa opinion ko Ito'y hula ko lamang na meron talaga silang masamang intensyon dito sa pera ng kaban ng bayan. Dito sa pera ng kaban ng bayan. Tama ba yun? Intindihin nyo na lang yung Tagalog ko. Hanggat nandiyan ang mga Duterte, hindi sila makakagalaw ng maayos. Hindi sila makakakupit-kupit. Although nakakakupit-kupit talaga sila, pero naiirita sila kapag nandiyan po si BP Sara. At kung may mga Duterte pang nakaupo. Pag napabagsak nyo ba ang mga Duterte, sa tingin nyo, yung mga kaalyado ng Duterte, hindi kikilos? Yan ang hindi nila nakikita. Yan ang isang malaking halimbawa ng kamangmangan kung hindi mo nakikita ang magiging resulta kapag napabagsak mo ang Duterte. Kung mapabagsak nyo ang Duterte. Talay. Ano tingin mo ba? Well, kasi nga sayang lang yung pera ng bayan na ginagastos dyan. At alam naman ng lahat na ito ay political move ni Bangag para pahinain ang kanilang kalaban at magwagi sila sa kanilang maitim na balak na manatili sa posisyon. Sabi ni Madam dito, Madam Maharlika, ginagawa nila yan para masira ang Duterte. Sa madaling salita, pero bakit ganun? Bakit lumalakas pa rin ang mga Duterte? Bakit lalong lumalakas? Dapat doon pa lang yung mga taga-kabila, mag-isip na sila, finish na. Itigil na lang nila yung paninira nila sa mga Duterte. At recently nga, di ba, Spokes ay naglabas ng resolusyon o nailabas na ba ang resolusyon, pero all over sa balita ang resolusyon na inihain ni Senator Bato para ito ay ibasura na. Ano ang sa tingin mo, mababasura ba or what?
Well, una-una alam naman natin kung bakit sinampa ng Kamara de Representante yan. Una talagang gusto nilang sirain yung pagkatao ni VP Sara nang mawala na yung banta sa kanilang Marcos Forever muli, no? At nakikita naman natin talaga na ginamit pa ang pera ng taong bayan. Inamin noong Toby Tiampon, no? Na kaya naman pumirma sa impeachment ang karamihan ng mga kongresista kapalit ng mga ayuda at mga benepisyo na makukuha na kanilang mga distrito. No? At kung hindi naman ginamit talaga ang pera ng taong bayan, wala talagang dahilan para pumirma yung napakadami mga kongresista na lumagda dyan sa impeachment complaint na yan. Malungkot kasi talagang sa tingin ko, yan ay bribery. No? Kahit balik-balik na rin mo pa, nagkaroon ng impeachment complaint laban kay VP Sara sa pamamagitan ng bribery. Now, ang question nga is, ito bang ganitong impeachment complaint na inamin ng isang kongresista na campaign manager pa ng alyansa, no? Ibig sabihin, hindi siya pipitsuging kongresista, no? Siya ay nagsasalita talaga, sinasabi niya talaga yung sentimiento na nakakarami na dahil lang yan sa mga biyernes na ibinigay sa mga distrito kaya pumirma, no? Ang tanong, kinakailangan pa bang umusad, gastusin na naman ng taong bayan, pera ng taong bayan para sa isang trial na napakamahal. At saka siyempre, aksaya ng panahon ng Kongreso. Dahil ang Kongreso naman, sila dapat nabibigyan ng solusyon sa mga problema ng bayan. Pangunahin na dyan yung pagkagutom. Ano ba yan? Palibasa tayo hindi nagugutom. Siguro akala nila, pabayaan mo na lang yung mga nagugutom. Hindi po. Trabaho pa rin ng Kongreso na sila magbigay ng solusyon dahil yan po ay pulisiya. No? At bukod pa sa pagkagutom, yung napakataas na presyo ng bilihin, yung kakulangan ng trabaho at mababang mga aspekto. Yan dapat ang inaatupag ng Kongreso. Hindi mga bagay-bagay para lang benggahin ang mga kalaban ng administrasyon. Correct. Katulad ng Kasi ito. Mababaw lang tayo mag-isip, no? Kapag ba napabagsak ang Duterte, kapag umulan ba ng malakas, hindi nababaha. Yun lang, ang babaw lang, di ba? Kapag ba napabagsak lahat ng Duterte, lahat na, no? Ang ating bansa ba lalago ang ekonomiya. Sundan lang natin na hindi naman talaga totoo. 100 million something na sinasabi nilang pondo ni VP Sara na nalustay kuno, no? Bakit yung mga billion na questionable kasama ng GAA, BICAM, ano ba yung mga yan? Bakit yon? Nagtatanong lang naman po. Bakit yun hindi nyo halughogin? Malaking kawalan sa inyo yung 100,000 ay 100 million pala. Sorry. 100 million na pinipilit nyo ng pinipilit kahit may mga paliwanag na versus doon sa billion na pinaparatangan po si PBBM at si Romualdez. Diba? GAA, BICAM, flood control, mga project. Diba, ang lalaki ng budget nun, bakit yun hindi nyo laplapin? Diba? Naman kayo naman. Bakit nakafocus kayo sa 100 million na sa tingin nyo na kapag napatunayan ninyo, mawawala na ang korupsyon sa Pilipinas? Pero ang totoo, ito opinion lang natin ito. Gusto nyo kasing mapabagsak si VP Sara at isusunod nyo si PBBM. At sino ang maghahari kapag nawala na yung dalawa? Ako'y nagtatanong lang, si Tamba na ba? Inuunan nyo yung 100 million, tapos pagsasabihin natin, halimbawa, 2 billion, etc., mga bilyones, di ba? Di ba't di kayo magsampa ng kaso? Kininanamat apo Siguro hanggang dito na lang tayo, mga kapatid. Maraming alam nyo na po ang pinupunto ko. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito lang tingnan nyo kung matuto kayong tumimbang. Sundan lang natin yung kwento 100 million versus bilyones na inaakusahan po at may mga resibo din. Tignan nyo nga doon na hindi nila masagot-sagot. No? Doon pa lang isipin nyo. Pero si VP Sara na ipaliwanag na yung 100 million, sinasabihan pa rin ng magnanakaw, na ipaliwanag na ng COA, sinasabi na rin ng COA, walang masamang tinapay, pero pinipilit nyo pa rin ang gulo nyo. Samantala si BBBM, iba-iba ang mga sinasabi, hindi maayos ang kanilang sinasabi, pero nakapikit pa rin ang inyong mga mata. Ano ang ibig sabihin nun? Maaaring bayad kayo o maaaring kulang kayo sa pag-unawa.